Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa Tanghali. Ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong garansyo. Miguel Hill. Si Miguel Hill. Kasama si Tolitz Laurenio. Si Tolitz Laurenio sa Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Muli pong sumasa inyo ang balita sa tanghali ngayong araw ng Huwebes, January 7, 2016. At ako naman ang inyong karancho Miguel Hill para sa ating pasada balita. Tolitz, kunin mo! Balita sa tanghali. Magandang tanghali sa inyo lahat. Narito na ang mga nagbabaga mga balita para sa ating balita sa tanghali. Ako naman si Tolitz Rapido Laurenio. Narito ang ulo ng mga nagbabagang balita. Trapiko asahan sa prosesyon ng replika ng Nazareno. Security experts makikisa naman sa pagbabantay sa translasyon. Maepal na politiko, supi sa pista ng Nazareno. MMDA constables hindi magdadiaper sa prosesyon. Komento naman sa disqualification case ni Senador Po, isusumite naman ang ngayong araw. Rizalito David, tutol naman sa pag-consolidate ng kaso naman ni Senador Po. Pinay nagpasalamat sa pagtaas ng trust at approval rating. Mahigit 70 private armed groups tututukan naman ng PNP. Anti-rabies vaccine libre na. Samantala homecoming ni Pia na ating Miss Universe pinaghahanda na. Sa isa namang police report, estudyante patay sa selfie. Yan ang ulo ng mga nagbabagang mga balita sa ating balita sa tanghali. Narito na ang ating mga detalye. Balita sa tanghali. Una naman sa ating mga balita, asahan na pagsisikip ng daloy ng trapiko sa pagsisimula ng prosesyon ng mga replika ng itim na Nazareno. Nagsimula kaninang alas 11 ng umaga at magtatapos hanggang alas 9 mamayang gabi sa lungsod ng Maynila. Batay sa abiso ng Manila Traffic Division, kasama sa isasarang mga kalsada ang southbound lane ng Quezon Avenue sa Quiapo mula Andalusia patungo ng Plaza Miranda, Recto Avenue, Evangelista Street, Recto Avenue, Loyola Street, Espanya, Picampa at Lerma Street. Ang tatahakin namang ruta ng prosesyon ng mga replika ay Plaza Miranda, kaliwa ng Quezon Boulevard, kanan ng Recto, kanan ng Loyola, kanan ng Bilibid Viejo, kaliwa naman ng Guzman, kanan ng Hidalgo, kaliwa ng Barbosa, kanan ng Globo de Oro, kanan ng Palangka, kanan ng Villalobos hanggang sa makabalik sa Plaza Miranda. Mahigit 2 kilometro ang distansya ng nasabing ruta. Dahil dito, naglatag din ng alternatibong ruta ang Manila Traffic para sa mga maapektuhang motorista. Sa kaugnay naman balita, umapela naman ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga maepal na politiko na patawarin ang nakadagdang selebrasyon ng itim na Nazareno at huwag gumawa ng gimmick para mapansin ang mga ito. Sinabi ni Monsignor Hernando Coronel, rector ng Quiapo Church, sa mga kandidato sa may national elections na iwasang maglagay o magdala ng mga streamers at posters sa mga daraanan ng translasyon. Abala pa nito na dapat ay mga damit lang na may imahe ng itim na Nazareno ang isuot ng mga dadalo sa prosesyon at hindi ang mga kasuotan na may mukha at pangalan ng isang kandidato. Sa mga nakalipas sumanong taon ay kapansin-pansin na ilang politiko naman ang ginagamit ang translasyon para mapansin at magpakalat ng mga banners at posters.
Samantala, nagpaabiso naman ang mga otoridad sa mga motorista na isasara ang ilang kalsada sa Maynila ngayon sa prosesyon ng replika ng Poong Nazareno. Ayon sa mga organizers, patang alas 11 ng umaga hanggang alas 9 naman ng gabi ay isasara na ang southbound lane ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Andalusia, Fogoso hanggang Plaza Miranda. Sarado na rin ang Siem Recto, Evangelista, Espanya at Padre Campa Street. Samantala, makikibahagi sa pagbabantay sa prosesyon ng Itim na Nazareno ang security experts na namuno sa pagbibigay seguridad na isinagawa noong APEC Summit at gayon din sa pagbisita dito ng Santo Papa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Restituto Padilla, pinangunahan ang kanilang pwersa ni Brigadier General Apolinario Alioba, commander ng AFP Joint Task Force NCR, kasama ang 900 tauhan ng Philippine Air Force, Philippine Army at Philippine Navy na bahagi ng ilalatag na security plan sa taunang traslasyon. Dinagdag pa ng opisyal na ang task force ay hatiin pa sa 5 support sub-task groups na may kanya-kanyang responsibilidad sa logistics, covert security, overt security, disaster response operations, and communications. Sabi rin ni Padilla na magtatalaga din sila ng mga nakasibilyan na tauhan para tumulong sa pagbabantay sa prosesyon, kasabay ang pahayag na hanggang ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang banta ng pananagbutahe sa nasabing event. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Oras natin sa buong Pilipinas, 43 minuto na makalipas naman na nagmamadaling alas 12 ng tanghali. Samantala, tanggapin muna natin ang mga report mula naman sa ating mga RJ Patrollers na nakakalat naman sa mga establishmento kagaya ng Malacanang, Senado, Korte Suprema, COMELEC, maging sa DFA. Ibulan natin sa ating RJ Patroller 1-2. RJ Patrol! Hustisya, hindi politika, panawagan naman ng mga byuda ng SAF 44. Mula dyan sa may Campo Aguinaldo. Nasa linya natin, RJ Patroller numero 1212, Lawrence Tanhoco. Lawrence, detalye. Agarang aksyon ang panawagan ng mga naulila ng 44 na miyembro ng Special Action Force ng Philippine National Police. Ito ay matapos silang ikatuwang muling pagdinig ng Senado sa tinaguriang mamasapan ng incident. Umaasa kasi ang asawa ni PO3 John Lloyd Zumbilya na si Rachel na kapag natapos ang investigasyon ng Senado ay makakapaghain agad ang mga ito ng warrant of arrest at hindi lang basta subpoena o kung anumang papel. Aniya masyado ng matagal ang tinakbo ng kaso para hindi mahuli ang tunay na pumalpak sa nangyaring insidente. Kasabay nito ay nanawagan naman ng Butte ni Police Inspector Joel Gamuta na si Marilyn na huwag gamitin ang kaso para sa pamumulitika at sa halip ay manatiling hustisya ang dahilan kung bakit ito muling dinidinig. Patatanda ang Enero noong isang taon ay napasabak ang grupo ng SAF sa More Islamic Liberation Front at iba pang private armed groups sa mamasapan ng Maguindanao kung saan nagresulta ito ng pagkamatay ng 44 na pinakamagagaling na komando ng PNP. Ito si Lawrence Tanhoco, RJ Patrol 1-2 para sa DZRJ 810 A-Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Tuloy-tuloy ang ating ulat mula sa iba-ibang live points. Withdrawal ng Certificate of Candidacy, di napapayagan ng COMELEC. Yan ang buod ng ulat sa atin ni RJ Patroller numero 1 na si Nestor Kagitla na mag-uulat live mula sa Intramuros, Maynila. Nestor! Sinusulong ng kabataan na Representative Hermina Roman ang isang panukalang batas na nagbabawal sa withdrawal ng Certificate of Candidacy bilang ground for substitution ng isang kandidato. Sa House Bill 6308 ni Roman na isnitong amyendahan ng Omnibus Election Code of the Philippines. Ayon kay Roman, bagamat epektibo pa ang maraming posisyon ng batas para masiguro ang pagiging sagrado ng ating electoral system, ilan naman sa mga ito ang hindi na. Sa halip ay nagagamit pa umano ng ilang kandidato para paikutin ang Commission on Election sa deadline ng filing ng candidacy. Karaniwan din naman na nagagamit ito ng mga incumbent na appointed public official na gustong kumandidato, subalit ayaw pang bumitiw agad sa hinahawakang pwesto. Dahil dito kaya hinahayaan ang ibang tao na mag-file ng COC at saka mag-withdraw ito kung saan pinapayagan ang substitution
ng kandidato. Ito si Nestor Cagitla para sa DZRJ 810 A3 Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Maraming salamat, Nestor Cagitla, mula dyan sa may Intramuros. Samantala naman, tumango naman tayo sa may bahagi naman ng Quezon City, kung saan naman taxpayer maaari na mag-file ng kanilang income tax returns simula ngayong buwan. Ay naman yan sa BIR. Mula sa Quezon City, nasa linya natin RJ Patroller numero G, Ray Ferrer. Ray, detalye! Inaalalahanan na ng Bureau of Internal Revenue ang mga taxpayer na maaari na sila magbayad ng buwis at mag-file ng kanilang taon na income tax return para sa taong 2015 simula ngayong buwan ng Enero. Ayon kay BIR Deputy Commissioner Nelson Aspe, may ginagawin ito na mas maaga at huwag nang isayin ng mga taxpayer ang 8 to 15 tax filing deadline upang makaiwas sa penalty at hindi mahirapan sa late filing. Inimok din ng opisyal maging ang lahat ng manual at electronic tax filer o accredited tax agents na gumagamit ng electronic BIR forms at electronic filing and payment system na mag-download na ng kanilang latest version upang maiwasan ang anumang technical difficulties dito. Iniyak ng BIR na sumailalim na sa regular system maintenance ang kanilang integrated tax system, electronic filing at payment system, electronic BIR forms at iba pa bilang paghahanda sa panahon ng filing at pagbabayad ng buwis. Ito si Ray Ferrer ng DZRJ 810 A3 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan mula sa iba-ibang live points. Sa pagkakataong ito, magtungo naman tayo sa mataas na kapulungan ng Senado, kung saan nandoon ngayon si RJ Patroller numero 2, Jojo Sikat, na may uulat sa atin tungkol sa pagbatikos ng ating bansa sa ginawang nuclear test ng North Korea. Jojo! Yes, pinatikos nga ng gobyerno ang North Korea, itong Democratic People's Republic of Korea, sa ginawang pag-testing na hydrogen bomb. Ang dito kay Department of Foreign Affairs spokesperson, maring kinokondena ng Pilipinas ang ginawang paglabag ng North Korea sa United Nations Security Council resolutions sa pagbabawal ng anumang nuclear test. Sinabi nitong si Jose na nakikiisa ang bansa sa international partners sa pagkondena sa ginawa ng North Korea at nananawagan na itigil na ang anumang uri ng nuclear testing at itigil na rin ang paggawa ng nuclear weapon na malalagay sa panganib ang kaligtasan ng mamamayan. Hiniling rin ng Pilipinas North Korea na mas makakabuting gumawa na lamang ng mga programang para sa interes ng kapayapaan at estabilidad ng rehiyon. Ito si Jojo Sikat, RJ Patroller numero 2 para sa DZRJ 810 Prime Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Yan ang mga detalye ng ating mga balita mula naman sa field, kung saan naman patuloy na lang ang kalat ang ating mga RJ Patrollers. RJ Patrol! Balita sa tanghali. 10 minuto na lang, 1:00 na ng hapon. Muli magbabalik ang inyong mga detalye ng mga balita makalipas lamang ilang mga paalala. Mga detalye pa rin mula sa ating mga RJ Patrollers. Patuloy pa rin ang standby. Magbabalik kami makalipas lamang ang ilang saglit. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Bakit kita iboboto para sa sambayan ng Pilipino? Kilalanin si Riza Hontiveros sa Biyernes, January 8, 2016 sa programang Ocho Diretso, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810, 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill, kasama si Tolitz Laurenio. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita sa tanghali, ihahatid nina Miguel Hill at Tolitz Laurenio. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill kasama si Tolitz Laurenio. Sa balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, siniguro ng pamahalaan na meron ng nakalatag na komprehensibong contingency measure para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran. Ito ang naging resulta ng pinatawag na meeting ni Pangulong Benigno Aquino III sa Malacanang na dinaluhan naman ni na Executive Secretary Paquito Ochoa, Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Labor Secretary Rosalinda Baldos, Defense Secretary Voltaire Gasmin, National Security Advisor Cesar Garcia, Presidential Spokesman Edwin Lacierda, Presidential Management Staff Secretary Julia Abad at DFA Undersecretary Jesus Llaves. Kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na mahigpit ang kautusan ni Pangulong Aquino sa DFA na tutukan ang sitwasyon sa Middle East at siguraduhin ang mga contingency measures. Layo ng Pangulo na maayos ang koordinasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa oras ng emergency. Una dito ay tiniyak ng DFA na mahigpit nilang tinututukan ang sitwasyon sa pagitan ng Saudi at Iran sa pamamagitan ng konsulada at embahada natin doon. Balita sa tanghali. Samantala sa iwalay na balita, nakahanda na ang Philippine National Police o PNP para naman sa nalalapit na pagpapatupad ng election campaign sa darating na energies. Ay kay PNP spokesperson Chief Superintendent Wilvin Mayora, istrikto nilang ipatutupad ang campaign at mas paigtingin rin nila ang kanilang kampanya laban naman sa mga loose firearms at private armed groups. Ipapatupad ang campaign hanggang Hunyo 8 kung saan suspendido ang lahat ng permits to carry firearms maliban lamang kung mayroong exemption mula naman sa Commission on Elections. Kukumpiskahin ng PNP ang lahat ng mga illegal na baril at maglalatag ito ng maraming checkpoints sa mga critical na lugar. Ang sinumang lalabag dito ay mapapatawan ng parusa na 1 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at permanente nang madidisqualify sa paghawak ng posisyon sa gobyerno at karapatang makaboto. Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, agad namatay ng mahulog mula sa roof deck ng 20-story building o condominium sa Ermita, Maynila ang isang 19-year-old na estudyante dahil sa pagse-selfie kamakalawan ng hapon. Ang biktima ay kinilalang si Cristina Marie Pagalilawan, third-year mass comm student sa Adamson University at residente ng B2 L21 Eternity Street, Compil 3, San Vicente, San Pedro, Laguna. Batay sa ulat, bandang alas 5:20 ng hapon na mangyari ang insidente at alas 7 ng gabi na matanggap ng pulisya ang ulat tungkol sa pagkahulog ng biktima mula sa roof deck ng 20-story building na Dahlia Tower SunTrust Parkview Condominium sa Natividad Street, Ermita. Ayon pa sa investigasyon, bago tuloy nahulog mula sa roof deck ay nagawa pang kumapit sa window molding ang biktima bago tuloy bumigay ang lakas at bumulusok sa ibaba. Nabatid na nagtungo umano sa nasabing condominium ang biktima kasama ang kaklasing si Jonea Mildred Ani at doon nagkuhanan ng litrato gamit ang kanilang cellphones.
Unang nagtungo sa Unit 4 sa 4th floor ng condo ang dalawa kahit wala ang may-ari ng unit na nobyo umano ng biktima, kahit may hawak umano itong ekstrang susi bago sila umakyat sa 20th floor. Habang nag-scan si Annie sa mga naunang shots, ay umakyat ang biktima sa pader o parakeet wall dahil mas gusto niya umano na mahagip ang overlooking background. Pinigilan umano siya ni Annie para wag akyatin dahil baka mahulog, subalit mabilis umanong pangyayari at nahulog nga ang biktima. Balita sa tanghali. Balita sa tanghali. Oras natin sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago sumabit ang alauna ng nagmamadaling hapon. Narito naman mula sa field, tanggapin natin ang mga report mula naman sa ating mga RJ Patrollers. RJ Patrol! Simulan natin kung saan mga lugar ng posibleng election hotspot inilabas na mula dyan sa may Campo Crame. Nasa linya natin RJ Patroller 1212, Lawrence Tanhoco. Lawrence, detalye. Inilabas na ng Philippine National Police ang unang listahan ng mga posibleng maging election hotspots ng bansa ngayong darating ang National Elections 2016. Ayon sa report, kabilang ang Pangasinan, Masbate, Negros Occidental, Negros Oriental, Western Samar, Maguindanao, Lanao del Sur sa mga posibleng magkaroon ng madugong eleksyon ngayong 2016. Dahil dito ay ikinasahan ni PNP Chief Director General ang malawakang kampanya kontra mga private armed groups na inaasahang susuway sa ipinatupad na gun ban. Dagdag pa ni Marquez, magkakaroon na ng mga checkpoints sa mga kritikal na lugar sa buong bansa habang papalapit ang halalan. Umaasa ang opisyal na sa kanilang mas pinaigting na kampanya na ngayong eleksyon ay muling maipapamalas ng kanilang hukbo ang dedikasyon sa trabaho gaya ng ginawa nila noong papal visits at APEC Summit 2015. Ito si Lawrence Tanhoco, RJ Patroller 12 para sa DZRJ 810. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan mula sa magkakaibang live points, ito naman ang ulat na ihatid sa atin ni RJ Patroller numero 11 na si Boyet Guillermo at ang kanyang ulat, number 3 drug lord sa Metro Manila. Huli ng pulisya. Boyet! Sa 10 most wanted drug personality sa talaan ng National Capital Region Police Office Anti-Illegal Drug Special Operation, na-aresto nito ang number 3 drug lord sa Metro Manila. Ang suspect ay kinilala ni NCRPO Director Joel Pagdilaw na si Edison Ritual Ilegua alias Nongnong. Si Ritual ay naaresto sa bypass operations Aurora Boulevard, Corner, Anapolis Street, Barangay A. Rodriguez, Quezon City. Ayon kay Director Pagdilaw, nagbenta ng halagang 10,000 pisong hinihilalang shabu ang suspect sa nagpanggap na buyer na siyang dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Kamakailan, nadakip din ng otoridad ang 8 pang drug personalities at patuloy namang tinutugis ang nasa top 5 at 8 most wanted. Ito si Boyet Guillermo, RJ Patroller numero 11 para sa DZRJ 810, A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali. Maraming salamat dyan mula sa may Campo Crame. Samantala naman mula sa Campo Crame, dumako naman tayo sa may bahagi naman ng Campo Aguinaldo. Dating staff chief, sinimula na ang banat hinggil naman sa pagdinig ng Mama Sapano incident. Nasa linya natin, nagbabalik RJ Patroller 12, Lawrence Tanhoco sa Campo Aguinaldo. Lawrence, detalye. Tinawag na unfair o hindi pa si dating staff chief at ngayon ay opposition senatorial candidate na si Hitulio Nakria ang ginawang investigasyon ni presidential candidate at Senator Grace Poe hinggil sa nangyaring engkwentro sa Mama Sapano noong isang taon. Aniya, noong panahong mainit ang kaso at kasalukuyang dinidinig sa Senado ay madalas putulin ng Senadora ang kanyang mga pahayag, lalo na kapag ang mga ito ay may tinutumbok ng konklusyon. Isiniwalat din ng dating general na hindi lumabas ang totoo sa naunang Senate investigation. Banat pa nito, taliwas ang resulta ng investigasyon sa totoong pangyayari dahil hindi mahinang pagpaplano ang naging dahilan kung bakit pumalpak ang operasyon sa Mama Sapano, kundi ay maling chain of command. Ito si Lawrence Tanhoco, RJ Patrol 12, para sa DZRJ 810, A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita sa tanghali.
Wala pa rin puknatang ratsada ng ating balitaan mula sa iba-ibang live points. Ito naman po ang buod ng ulat ni RJ Patroller numero 3, Felix Tambongco. Mga government employees sakop na sa GSIS kapag nagkaroon ng aksidente sa non-working hours. Yan po ang iulat sa atin ni Felix Tambongco. Felix! Okay, mukhang medyo naputol. Naputol po ang ating linya kay Felix Tambongco. Sisikapin natin. Okay. O, dyan na po, nagtatapos. At tapos na ba? Ayan, muli nating nakukuha. Okay, buhay na buhay ulit ang ating linya with RJ Patroller numero 3, Felix Tambongco. Live mula sa Kongreso. Felix, pasok! Okay, muling nagkaaberya ang ating koneksyon kay Felix Tambongco. Buhay na mga karancho! Diyan na po nagtatapos ang ating balita sa tanghali ngayong araw ng Huwebes, January 7, 2016. Ako naman po ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa pangalan ng ating mga RJ Patrollers, nagbigay ng kanilang mga detalye ng mga balita mula pa rin dyan sa may Campo Aguinaldo, Campo Crame, mula sa may lugar ng Quezon City, sa may bahagi naman ng Comelec. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Tolits Rapido Laurenio. Uling magbabalik ang langkay-langkay at kumpul-kumpul ng mga detalye mamaya sa ganap na alas 4 ng hapon para sa ating balitang alas 4. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang silid pambalitaan ng DZRJ 810 AM, A-Tri Media Broadcasting Network.